the mercy, the love, the compassion, and all the provision you have given to us, Father, Lord. Thank you so much. Lord, I beseech you, God, to please anoint the humble servant to deliver beloved message to the brethren, and I bind the power of darkness, demons, unbelief, and doubts, disturbance of the devil. Anoint me, God, to the person in my pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God. Our dearest Savior, give the honor and respect to our dearly beloved and born evangelist. Well, this is the midnight prophet of our loving God. Let's remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Linang Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporations, to all of you, my brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer na noon sa buong daigdig. Magandang gabi, araw sa inyong lahat, mga nal. Palakpakan natin ang Diyos. Maminamahal ang paglingkod sa Diyos ay napaka-importante. Amen? Bakit? Dahil mayroon tayong pupuntahan na pangako ng Diyos. Dahil sabi na ng pinali ko nung Sunday, heaven, the place of reward. Ang langit ay lugar ng puro gantimpala. Palakpakan po natin ang Diyos. Walang tao na ayaw ng reward. Lahat ng tao gusto ng reward. Ma-rewardan siya bilang valedictorian, salutatorian, mabigyan siya ng reward, bigyan siya ng lupa, libre. Kaya lahat ng tao gusto ng reward. Lalo pa sa atin, ang langit, buhay na walang hanggan. Sino ba ayaw ng reward? Immortality, eternal life. Ang pangako, grabing reward yan, mga minamahal. Ngunit, sa ating paglilingkod, before we reach that reward, the place of God in heaven, sa ating paglilingkod, hindi gid may iwasan, hindi ka muna dadaan sa nagaiba-ibang klaseng pagsubok, mga temptation, trials of faith in our life. Kaya kasama yan, mga lamas yan, lamas, amen. Mga panakot, mga rikado, mga ingredients sa ating pagpangalagad sa ating malapay noon. Upang maging malasa, masarap ang timplada, at masarap kumain. Pag kinakain natin nga, masarap din ang timplada. Ang paglingkod sa Diyos, ganoon din po yun, hindi may iwasan po yun. Iba-ibang klaseng pagsubok, iba-ibang klaseng trials, iba-iba. Pero lahat yan, yung itutal mo, yan pa ay pinintulutan ng Diyos. All things work together for good to them that love the Lord, and they are called according to His purpose. Amen ba? Romans 8:28, pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, ang talata ay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At we know that all things work together for good. We know that all things work together for good to them, sa mga nagmamahal sa Kanya. That love God, sa lahat na nagmamahal. Lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Lahat tayo umiibig sa Diyos. So may mga bagay-bagay na natin sa buhay natin, nga ito po'y nagbigay ng maganda para sa atin. All things work together for good to them that love the Lord, to them who are called according to His purpose. Sa lahat ng mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang plano at katuyuan, purpose sa buhay. Lahat po tayo tinawag Diyos, mayroon iba-ibang purpose. Amen ba? Iba-ibang mga purpose. May plano, may magandang plano. Walang masamang plano ang Diyos, kundi lahat ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa sa Santiago, James chapter 1, verse 2 up to 4. James chapter 1, verses 2 up to 4. Praise the Lord.
Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Nasundan niyo ba ang ating mga talata? My brethren, mga kapatid, count it with all joy. Bilangin niyo ng may buong kagalakan. When we fall into diverse temptation, kung mahulog ka sa iba-ibang panunukso ng kaaway. Knowing this, dapat malaman natin, that the trying of your faith, nga mga pagsubok, pagtisting sa ating panampalataya, ay gumagawa ng pagtitiis. Work it, patience. Gumagawa ng pagtitiis, pagpapasinsya. But let patience, pabayaan mo yung pagtitiis mo, paghihirap, ay gagawa siya ng perpektong gawa. But let patience have her perfect work. Pag mayroon kang pagtitiis sa bawat mga pagsubok, at itong pagtitiis pala ay gumagawa ng ganap at perpektong gawa sa buhay natin. May purpose. The trials that comes in our way, in our life, mayroon pong purpose. So we need patience, pagtitiis, pag dumating sa atin, makasumpong tayo ng iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay natin. Intriga, chismis, anong klase istorya, pagsubok sa buhay, walang pera, walang bahay, lahat ng bagay. Kailangan ang lahat ng Kristiyano ay magtiis, matutong magtiis, matutong magpasinsya. But let patience, nagpasinsya ka na, nagtiis ka na. Sabi sa'yo, nagpailob ka na. Sabi na sa 4, pabayaan mo yung pagtitiis mo at pagpailob mo, pagpapasinsya mo, magkaroon siya ng ganap, perpektong gawa sa buhay mo. Amen ba? Pag walang pagsubok, hindi ka magkaroon matutong magtiis. Di ba? Pag wala ka palagi ulam, matuto kang kumain ng ulam na asin. Amen? Kaya matuto ka magtiis. Sa isip mo, gusto ko kumain ng baka, karne, manok, fried chicken na masarap na mga pagkain, mga bulalo, lahat gisipin mo, Lord. Pero wala kang pera. Yung makita mo sa bahay nyo, asin. Maswerte ka pa kung may ginamos, alamang at bagoong. So hindi pa rin kahirapan yon. Kasi bakit? May maulam ka pa rin. Yung walang problem, ang grabing pagsubok, wala ka makain. Pag upo mo sa lamisa, yung titingnan mo lamisa lang. Walang kanin. Walang lahat. Yun ang grabing pagsubok. Ngayon, kung wala kang makain, wala kang ulam, anong gawin mo? Sagot. Anong gawin niyo? Sabi ni Kapitan, fasting, yun ang magandang sagot. So, tinuturuan ka ng Diyos na magtiis. Wala naman ka makain, di anong gawin mo? Magtiis. Magpasting, mag-ayuno, magpagutom, magpahirap, magpuri sa Diyos. Let patience have her perfect work. Amen. After you tried by the Lord, after you tried, tapos sinubukan ka ng Diyos, you receive. Ano matanggap nyo? Ano matanggap? Blessing, pagpapala, kagalakan, kapayapaan. Oh, maperpekto ka na. Hindi ka palagi
Mawala sa isipan mo, palagi ka lang tumitingin sa pera, palagi ka lang tumitingin sa magandang pagkain, palagi ka lang tumitingin sa mga magandang mukha. Kailan matuto ka rin tumingin sa mga maot na mukha. Amen. That ye may be perfect and entire, wanting nothing. Maperpekto ka sa buong entire kabuuhan ng buhay mo at wala ka ng kakulangan hanapin pa. Wanting nothing. Meaning, wala na, naperpekto ka. Yung lahat mong weaknesses, lahat yung kahinaan, that be perfect and entire, wanting nothing. Wala ka nang hahanapin pang iba. Makuntinto ka sa bawat dumating sa buhay mo, sa bawat anggulo. Just because of the trials, natuto kang magtiis at ang pagtitiis gumawa ng magandang perpekto ganap sa kabuuhan ng buhay mo. Nakita yung totoo mong pagkakristyano. Amen. May pagsubok, di na ako magsimba. Wala pa rin pagpapala. Hindi ako magsimba. Maraming chismoso sa iglesia. Hindi ako magsimba. Matagal lang prayer ko, wala pa rin katugunan. Hindi na ako magsimba. Bigyan ako na bigay. Wala pa rin binabalik pagpapala. Hindi na ako magbigay. Kung hindi ka magbigay, hindi ka magsamba, lalo ka maghirap sa buhay. Dahil bakit? Ang kinalaban mo hindi yung tao, hindi ang iglesia. Ang kinalaban mo, yung Diyos. Sino bang tumatanggap sa iyo sino bang nagpapala sa iyo kung magbigay ka? Tao ba? Hindi yung tao. Yung tao, pinatunayan lang sa lupa nga ang tao, buhay na tao, may hininga, tatanggap ng tithes and offering mo. Ngunit, kumpirmado yan sa langit, nakita ng Diyos na ikaw ay nagbibigay. So, ang magbigay ganti sa iyo, hindi yung tao, kundi ang Diyos sa langit na nakikita sa iyong ginagawa. So, pag mag-rebuilding ka sa Diyos, ikaw sa kalooban niya, ikaw ang talo. Hindi matalo ang iglesia, hindi matalo ang Diyos, ikaw ang talo. Kaya igsoon, magtiis. Yung pagtitiis, pailog, patience, pabayaan lang natin. Kaya gagawa yun siya ng perpektong gawa sa buhay natin. Upang tayo, that you may be, upang ikaw ay maging perpekto at sa buong buhay mo, wala ka nang hahanapin pa. May hanapin ka ba? Ano sa Bisaya yun? Wanting nothing. Oo, tama. Mahimpit. Gwapo sa Bisaya, O kinanglan nga ang pagkamalahutayon. Patiensya, malahutayon. Mapadayunon. Amen. Maghimpit sa iyang buhat. Yun. Aron kamo mahimpit o masangkap nga walay makulang. Sabihin, makumplito. Mabuo ang imong panampalataya, mabuo ang iyong paglilingkod, wala nang makulang, kumplito. Kahit walang pera, Miyerkules dito ka, Biyernes dito ka, Sunday lalo dito ka. Lalo ka na kung maraming pira. Yung walang pira nga, kumplito yung pagsamba. Lalo kung maraming pira, hindi mo kumplito yung pagsimba mo. Naku, delikado yan. Wala kay rason Pagdating sa langit, sabi ng Panginoon, bakit di ka sumasamba ng Miyerkules, Biyernes? Linggo ka lang sumasamba. Anong irason mo? Marami kang pira. Sagot. Anong sagot nyo? Hindi ba kayo kasagot? Anong isagot mo sa Diyos? Wala kang sagot kasi marami kang pira.
Kung wala kang pera, may rason ka. Ba't hindi ka dumadalo pag Wednesday, Friday, Sunday? Kasi wala akong pera, Lord eh. Kulang yung pamasahe ko. Eh mayaman ka, anong dahilan mo hindi ka dumadalo? Ha? Sagot. Iyon ang kulang nyo. Iyon ang kulang nyo. Sabi sa Biblia, upang kamu lahat walay makulang. At tinuturuan ang Diyos magtiis. Magtiis sa pagsubok, magtiis sa pagpapala. Amen. At marami kang transaksyon ng mga negosyo, marami kang transaksyon ng mga makapera ka. Unahin mo talaga ang ating mahal na Panginoon. Isa yan sa pagtitiis. Bakit? Tuwing ang titiis ka, you sacrifice yourself, you sacrifice your business, you sacrifice your money, just because you want to please the Lord. Gusto mo paluguran ang ating mahal na Panginoon. Yan ang umpisa na masangkap ka, mahimpit ka, at walay ikakulang. Kaya bakit? Kailangan walay ikakulang. Kayong pagbalik ng Diyos, yung kukunin niyang Kristiyano, walay kulang. Kumplito. For in Him, we are complete. Sa Kanya tayo'y kumplito. Anong walang kumplito? Anong bang sabi ng Ephesians 5:27? Ephesians 5:27. Anong sabi ko walang kulang? Praise the Lord. Sa aklat ng mataga Epeso, Kabanata 5 ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay mayarap sa kanyang sarili, Upang ang iglesia ay iharap sa kanyang sarili. na maluwalhati, Maluwalhati. na walang dungis, Walang dungis. o kulubot, Walang kulubot. o anumang gayong bagay. Ano man gayong bagay nga makapagdisturbo. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. At kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ngayon, paano ka walay kulang, walang kapintasan? Ang dalhin sa langit, walang kapintasan nyo. That He might present it to Himself a glorious church, having no spot or wrinkles or any such things, but that it should be holy and without blemish. Kompleto. Makinis. Malinis. Amen. Amen. Porsilana ang mukha o yung liig maitim. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi pa rin kumpleto. Dapat pa makinis yung mukha, makinis pating liig. Pati tiil, makinis din. Kaya para makinis lahat, wala ikakulang, kumpleto, magpalinis na tayo sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pasensya na kayo, ha? Yan ang mensahe. Hindi naman bawal magpagwapa. Dahil kailangan si Kristiyano magpagwapa. Magpagwapo, pero ilagay sa tama nga hindi mawala sa iyong kabanalan. Kaya masobran ka kagwapa, papugi, minsan mawala ng holiness. Okay lang yan. Amen? Gusto mo magpagwapa, pinaputulan mong buhok, bawal yon. Samot marami ka ng kulang. Amen? Amen? So, hindi mo pwede. Kailangan sunod tayo sa patakaran ng Diyos. Sunod tayo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po. Dahil ang paglingkod sa Diyos, hindi mawala yung pagsubok. Talagang darating na darating sa buhay yung pagsubok. Iba-ibang klaseng pagsubok. Amen? Marami kang pira, wala. Darating pagsubok, Kristiyano ka eh. Anak ka ng Diyos eh. Kaya sabi nito sa may mabasa tayo eh. Philippians chapter 1 verse 29. Philippians chapter 1 verse 29. Basahin nyo. Praise the Lord. Sa aklat ng mataga Pilipos, Kabanata 1 ang talata ay 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya,
kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Palakpakan Amen. natin ang Diyos. So, hindi lang daw nga naman ang palataya tayo. For unto you it is given in the behalf of Christ. Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kailangan magtiis din tayo sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. So hindi mawala yung pagtitiis, patience, so that patience will have her perfect work and the perfect entire and wanting nothing. Kaya may mga sufferings, iba-ibang sufferings, iba-ibang pagtitiis. Dahil yun talaga ang nakasulat sa Biblia. But for unto you is given, sa atin binigay in behalf of Christ, sa magitan ni Kristo, not only to believe on Him, di lamang naman palataya tayo sa Kanya, but also to suffer for His sake. Magtiis naman tayo sa mga pagsubok, kahirapan, sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bawat anong Kristiyano, maging aware po tayo diyan. Maging aware tayo. Hindi lamang na ako, naniwala na ako, nagbunagin ako, nagdismokosid na ako, naglingkod na ako. Bakit maraming pagsubok? Bakit dumating sa akin yung pagsubok? Halos di ko makayanan. Sabi ng Biblia not only to believe on Him. Amen? Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So pag may dumating pagsubok sa atin, anong klaseng pagsubok? Panambang kung sa Bisaya pa, matandog ang ating puso. Matandog ang ating isipan. Para ba nga, hindi natin makaya. Parang basakit. Pero sabi ng Biblia, tiisin mo. Hindi lamang nanampalataya ka sa Diyos, hindi, magtiis ka rin. Magtiis. Upang ang pagtitiis mo ay gagawa ng perpektong gawa. At kung maperpekto ka na, kabuhan ng buhay mo, maperpekto ka. Wala nang makulang sa'yo. Pag wala nang makulang, siyempre, pagdating ng Diyos, walang kulang, perpekto. Walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Pagtunog trumpita sa Diyos, when the last trump of God will sound with the voice of the archangel, and we which are alive and remain will be caught up together, lahat tayo, and meet the Lord in the air. Salubungin natin ang Diyos sa pagkalangitan. Goodbye, magandang tahanan. Goodbye, magandang sasakyan. Goodbye, magandang negosyo. Goodbye, pera sa bangko. Wala ka madala kahit 5. That's why ang Biblia nagsasabi palagi sa atin na wala nang panag-importante sa tao ay ang paglingkod sa Diyos na sincere. Hindi natin kaya bayaran ang kaligtasan. We never purchase our salvation with money. Hindi po. Kaya habang may pagkakataon tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, what profit a man if he gains the whole world, but suffer the loss of his own soul? In hell, what a man if his change for his soul is nothing. Kahit sa iyo na daw ang lahat na profit kayamanan sa buong daigdig. Ngunit kung mawala ka sa ating Panginoon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa iyo. What profit a man if he gains the whole world and suffer the loss? Mawala, magtiis siya, mag-antos siya, maghirap siya, nga mawala kaya kaluluwa. And suffer the loss of his own soul. What a man give his change for his soul is nothing.
Kaya ang paglingkod is importante, mga minamahal. Bigyan nyo diin. Bigyan nyo taos pusong paglingkod sa Diyos. Kahit maraming pagsubok, maraming intriga, marami ka nakitang katitisuran sa iglesia. Hindi yan mawalang katitisuran. Dahil mismo ang Panginoon, siyang tinawag na the rock of offense. Siya po'y bato ng kapandulan. He's the rock of offense. Ngunit sa ibabi ng Diyos, mapalad ang tao na hindi makakita sa akin ng katitisuran. Mapalad. Mapalad ang tao. Maraming katitisuran, maraming kapandulan makita mo sa paligid. Ngunit, sabi ng Biblia, mapalad ka. Bulahan ka. Pag hindi ka ma-open sa akin, hindi ka matisod sa akin, sabi niyo, bulahan ka, napakaswerte mo, mapalad ka. Amen ba? Amen? Blessed a man who not offended on me. Hindi sa matisod sa akin. Kaya, hindi na usong tisod-tisod ngayon. Hindi na usong pandul-pandul ngayon. Hindi na usong luod-luod ngayon. Hindi na uso-uso yung mga mahay-mahay ngayon. Ang uso ngayon, dagan sa lumba ning kinabuhi. Dagan! Kaya ang papuntang langit, dagan ito, takbo ito. Takbo ito. You run a race. Tumatakbo ka sa karira ito. Pag huminto ka, hindi mo mabot ang finishing line. Kung kahit may napulikat ka, masakit ang katawan mo, still, going straight, takbo ka. Takbo ka nga takbo. Dahil gusto mo abutin yung finishing line. Huminto ka, tatalikod ka, hindi mo mabot ang finishing line. Yung finishing line, doon lang yung mga tao, rewardan ng Diyos, makatanggap ng reward. Regalo, premyo. Heaven is the place of reward. Paano ka ma-rewardan ng Diyos? Bigyan ka ng putong ng korona ng buhay. Tanggapan ng immortality, eternal life. Kung hihinto ka, tatalikod ka, liko ka sa kanan sa wala, hindi mo maabot ang finishing line. Kahit marami kang naramdaman sa kasarili, marami kang nakikita, marami kang mga kahinaan, impurities sa buhay mo, huwag mo titingnan yan. Takbo. You run a race so that you can reach the finishing line. Pag maabot mo yung finishing line, doon ka na hininga-hingang malas. Doon ka na. Bahala ka anong gawin mo doon. Hihiga ka, upo ka doon, matulog ka, bahala na. Hihinga ka ng mahaba, bahala na. Basta naabot mo yung finishing line. Ang Panginoon na ang mag-judge sa'yo. Na someday, anak, come, those who bless of my Father, enter into the joy of your Lord. Halito, narito kayo. Lumapit kayo, kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin niyo ang buhay na walang hanggan. Continuance in will-doing. Patuloy gagawa ng mabuti. Amen? Glory, honor, immortality, eternal life ang ating tatanggapin. Kaya huwag kang matisod. Amen. Bahala na sila matisod sa iyo. Huwag ka lang matisod. Amen. Pero hindi rin pwede nga matisod ang iba sa iyo. Kaya kung nagpapatisod kasi mong kapatid, sabi ng Biblia, pakinggan nyo, sumakay ka sa pambot, sa tinggit na ng laot, talian mo yung liig ng pisi, at lumukso ka sa dagat. Para pistahan ka ng mga pating doon. Yon ang sabi ng Biblia. Nagpapatisod kasi yung kapwa, yon sabi ng Biblia.
If you make a stumbling block to your brethren, to your brother, lumalamang palaot ka. Talian mong imong liig ng pisi at lumukso ka sa dagat. Ngayon, ang tanong ko, maging wise ka. Bakit ka mapandol sa kanya? Bakit ka matisod sa kanya? Pabayaan mo siya. Go with your business. Lumakad ka, takbo ka, sa takbuhin nga para sa'yo, inatang niyo sa buhay mo. Sa Bisaya, dagan sa lumba ning kinabuhi sa unan og yutay, kalipay nga dayon. Amen. Amen. You run a race going straight so that you can reach the finishing line. Kaya ang Diyos lang, siya lang ang righteous judge. He is the righteous judge who judges His people. Walang tao mag-judge sa lupa kung sino siya. He knows, the Lord knows everything because He is a righteous judge. Basta dito sa lupa, ipakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos, yung paglilingkod mo, yung pagkamatiisin mo, lahat gawin mo. You have to follow the positive, you have to follow what is the commandment, this statute of the Lord. Sundin mo yan, the will of God. Bahala ng Diyos mag-judge sa iyo. Because we are judged according that we have done in this earth. The Lord knows everything. Magpray tayo na, Lord, panghawakan mo ako. Palakasin mo kami, Lord. Nga ako magpatuloy, maglingkod sa iyo. I will obey you, Lord. I will follow you. Tulungan mo ako because I am weak, Lord. But thou art strong enough to help my infirmities, to help my weakness. Mahina tayo. Walang malakas. Nalakasan tayo pag tulungan tayo ng Panginoon. Kaya palaging prayer natin, Lord, make me strong during times of my weaknesses, during times of my infirmities. Help me during times of my problems, Lord. Help me, make me strong, Lord. Hold me tightly, closely, Lord. Huwag mo ako bitawan dahil may pangako ang Diyos. I will never fail thee. I will never leave thee nor forsake thee. I will go before you and He is always there. Hawitan natin Diyos mo naman. Hallelujah! Jesus. Magpahawak tayo sa Diyos. Magpalakas tayo sa Panginoon. Be strong in the Lord with the power of His might. Jesus. Isinggit mo, ipalabas sa damdamin mo ang boses mo. Abutin mo ang puso ng Diyos. You have to warn and touch the heart of God tonight. You call me to your purpose. Hallelujah. Jesus. My God. Listen to it. Let me strong their by my. Jesus. Jesus.
Not by might. Not by might. But by the Spirit of God. Yes, I will run their ways. And I see your sing it, hallelujah. Hallelujah. I will run to you, Lord. Tatakbo ako patungo sa iyo, Lord. Di wala na ako ibang matapuntahan. Sa iyo lang ako tatakbo. I will run to you. Not my might, not by power, but the Spirit. Mahina tayo. Wala tayong lakas, kapangyarihan. Kundi sa magitan lamang ng banal ng Espiritu sa Diyos. Kaya pangingisikapin ng papuspos ka palagi ng banal ng Espiritu. Dahil ang lakas, kapangyarihan natin, hindi sa atin, kundi nagmumula sa banal ng Espiritu. Hallelujah, Jesus. Mga minamahal, habang naramdaman niyo pang presensya ng Diyos, kausapin niyo ang Diyos yan sa inyong mga pwisto. Speak toward this Jesus. Talk toward this Jesus. Habang pinapatanggap po ating mahal nga bisita, Esther, bayaw kamot, ipiyong mata, sabat ka sa akong pangamuyo. Lito ka, amahan ko sa langit. Salamat. Sa dagong higayon, gihatag mo kanako, kining gabiuna. Kining Isus. Pasayluwa ako sa tanang kong sayo, kasalanan. O gidawat ko ikaw ang ako mangluluwas. Diyos, o hari sa kong buhay. Luwasa ako, tibok kong banay, Lord. Sulat mo ang ngalan sa langit, Lord. Bless me so much, my God, with all my family. In Jesus' name. Thank you so much, Lord, for the first leading prayer, my pastor, for his soul, for being to thy feet, Lord. Forgive them, Lord. Forgive here. Make him real child, Christian, Lord, in truth and truth, Lord, and his eternal life. In Jesus' name, amen and amen, Pastor Lord. Manalangin tayo lahat, mga minamahal. Sabihin niyo sa Diyos kung anong nasa puso niyo. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Wala tayong kapangyarihan at lakas, kundi sa magitan lamang ng banal na Espiritu. Yeah, we need to be filled always with the Holy Spirit. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito na ito kami nagsusumamo sa Lord. So natalangin ng aming dearly beloved pastor and time prophet, O God, kahabagan, panghawakan mo kami lahat. Patatagin mo kami, palakasin mo kami, Lord. Di aming lakas, kapangyarihan, nagmumula lamang sa iyo. So magitan ng iyong banal ng Espiritu, panghawakan mo kami, Lord. Maging perfecto at panal kami matiisin sa pagsunod sa iyong kalooban kahit anumang dumating sa buhay namin ng mga pagsubok. Mga pagtayog ng kaaway, kuptan mo kami, palakasin mo kami, Lord.
Tulungan mo kami magibatiisin upang ang lahat gaganap ng perpektong gawa sa buong buhay namin. Handa kami sa iyong pagbabalik. Pagpalain mong aming trabaho, negosyo, hanap buhay, pagkikitaan, Lord. Lahat pagpalain mo. Poswaga, Panginoon, abundas sa mga pala, Lord. Pagalingin mo aming sakit, karamdaman, baguhin mo kami, tulungan mo kami. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ipatong kami mo sa ulong isa na kataas, lahat tayo mag-rebuke with all power, authority. Yes, opo, Panginoon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. So dalangin man ang pastor, pagpalain mo kami kining orasa. Karon din, I bind the popdowns, demons and permanent sickness and diseases. Cast out from thy children, that thou in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed right now. Problem, disobedience, bless and financially, peace, sickness, spiritually, Lord. Bless them so much, my God, in Jesus' name. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos. Lahat tayo ay tumayo. Taas yung kamay. Galing sa puso, tapos puso nating isigaw. 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, gibilin gina sa itong mga pastor. Ayaw kita mag-absent, magliban sa gawain. Maning kamot. Diyan man tayo kabisi, di wala pa man tayo nag-mayor, pero paning kamutan nato. Arong kita pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, hindi tayo magtagal, tayo po ito mayo. Itong beloved brother Pere Villaros sa ating closing prayer. Tapos yung kamay niyo, mga minamahal, tayo po yung magpasalamat sa Diyos. O agin nyo diya sa baksis at mga pledges, puting nga bags at sa brown. Hallelujah, Jesus. Bisyo at ang beloved brother Prince Kuya ni Binyas at ito sa tayo manalangin, may mahal at itaas tayo mga kamay. Hallelujah! Praise the Lord. O mapagpalang Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa ngalan sa aming pinakamamahal na Panginoong Isus, purihin ka, mahal Pin. So at dalangin sa aming ginagalang Evangelist Pastor Will, sa aming naging mong propeta, mahal Pin, salamat sa tagumpay sa gawain, binigay mo sa amin. Salamat, mahal Pin. Sinamahan mo kami, mahal mula sa pag-umpisa, mahal Pin. Salamat sa imong matamis na presensya mula sa umpisa sa MC. So pre-pre joyful song solid, salamat sa imong matamis na presensya. Damang-dama po namin ang iyong pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Na tinanggap mo aming pagsampas yung mahal Panginoon. Salamat sa mga buhay na mga patutuwa amin na pakinggan, mahal na Panginoon. Salamat sa lahat ng pag-awitan sa David Choir. Salamat sa iyong presensya. Sa pagbibigay, patuloy mo kami pinagpala. Higit si Masita, mahal na Panginoon. Nagbigay sa aming kalakasan habang kami naglalakbay tungo sa buhay na pangako mo sa amin, mahal na Panginoon. Nga kami po'y makapagtiis aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito'y nagbigay sa amin ng lakas loob, mahal Panginoon. Ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ito'y nagpalakas sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo lahat ng kapatiran, mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Pahuwi mo kami sa bawat namin dala ang kalinaw, kalipay, mahal na Panginoon. Pag-iingat, mahal na Panginoon. Kapagan mo kami, balik mo kami sa sunod na manalagawain na mainit pa sila, malakas magsampa sa iyo. Ito pa aming samot na langin na siyo makapangyarihan ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maglamanaway kita manamahal. We love the Lord as Jesus loves you more. Itong lingkuranan, tabangan ta, magpalihas mo siya. Yes, I love you.